nga tumitingin sa akin, wala ko pinapatamaan. Sabi ko, mukhang matinig kong tao. Tignan natin mamaya. Pero balang muli naman na magsasalita, sabi ba naman ng pastor, hindi. Ang laki ng boses eh. Sabi, sino ba sa inyo rito ang amin na siya ay isang makasalanan? Noong marinig ko yung salita niya ng sarili ko, hindi ako yun. Dahil kailangan hindi pwede kami itulit na siya ay isang makasalanan. Madasalan ng tao si Tonet. Religyoso akong tao noon. Niyakap ko noon ang religion ko. Grabe ko ang karsinsilyo. Ng kursilyo. Ano turo sa akin sa kursilyo? Kailangan bigay mo na lalaki nakaluhod na nakadipa ang yung kamay. Kaya ni Tonet yun. Nakaluhod, nakadipa ang kamay. Pero nung gusto ni Tonet siya, nakakot siya nakaluhod, nakadipa ang kamay. Ang gusto ni Tonet, may katabi siya. Na parang kami nangangamit si Tonet, titilitin ako. Pero kailanman hindi pwedeng aminin ni Tonet na siya yung isang makasalanan. Naglalakad ko ng paloob si Tonet. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano simbahan niyo. Ayoko na rin sabihin sa inyo, sentro ng Maynila yun. Ayoko sabihin sa inyo, traffic doon tuwing Biyernes. Ayoko sabihin sa inyo, January 9 years na nila. Ano? O kayo may sabi, hindi ako. Pero kailangan hindi ko pwedeng aminin noon na ako isang makasalanan. Pero may tinugtong ang pastor na yun sa kanyang pagsasalita. Ang sabi niya, sino ba sa inyo rito nangangailangan ng isang buhay na Diyos? Inulit niya, ng isang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Na noong narinig ko mga katagang yun, hindi ko na inisip kung sino nasa aking paligid. Tumayo ako sa aking inaupuan. Tinaas ko ng aking kamay at sinabi ko sa aking sarili, kailangan ko ang buhay ng Diyos na sinasabi. That was June 23, 1991, when I surrendered my life to Jesus. Sabi ko nung tanggapin ko ang Panginoon ng araw na yun, Panginoon, hindi kita kilala. Hindi kita kilala bilang isang buhay na Diyos. Ngunit gusto kitang makilala ng lubusan. Itulong sa akin ang daan patungo sa iyong kaharian. 3 months after I received the Lord, I entered Bible school. 2 years after, I graduated from Calvary Bible Institute. March of 2003, I graduated from another Bible school, the Victory Leadership Institute, graduated valedictorian. Purihin ang Panginoon. Sabi ko nga, Satan has ruined 32 years of my life. Now, it's my turn to destroy the works of His kingdom by the blood of the Lamb and by the words of my testimony. Alam niyo, 6 months after I received the Lord, aking buong pamilya, aking mga magulang, mga kapatid, mga pamangkin, lahat po kami tumanggap na ang Panginoon Jesus. Praise the Lord! I was very young in the Lord. Hindi ko lang ang aming Bible. I never read the Bible. Pero bakit tumanggap ang ating mga sa buhay? Sa Panginoon Jesus. Because of a changed life. Dahil sa isang bagong buhay na nakita nila sa aking katauhan. Pero huwag niyo isipin ang buhay ni Brother Anthony napakadali. It's not full of fun, hindi puro pasyal, hindi pwedeng talk. There were times in the past I want to give up this faith. Pinagtawanan, nilipa, siniraan. Sabi ko, Panginoon, gusto ko nang isuko.
hanggang sa oras na ito, 23 years ago, dala-dala ko pa rin po ang pangalan niya ng ating Panginoon Jesus. Yun ay walang iba kundi ang anak. Kailanman hindi kita iiwanan. Kailanman hindi kita tatalipuan. Kaya alam ko po maraming ako gagawin ng Panginoon sa ating buhay. God is a plan for each and everyone's life. Alam niyo po, ano man ang nangyayari sa ating pamilya, sa ating bansa, sa buong mundo, we're all not sure of whatever the future will be. Pero pangako ko ng Panginoon, He will be with us at the end of the age. Noon, kung hihingi ng ating biodata, ilalagay ko po ang pangalan, Donette Macho. Birthday, March 8, 1958. Achievement, kung matatawa, isang makasalanan. Ngayon, kung hihingi ng biodata ko niya ng ating Panginoong Jesus, anumang oras, anumang lugar, ilalagay ko po pangalan, Brother Anthony Asuncion Roque. Birthday, June 23, 1991. Achievement, a living saint. Isang verse sa Bible na uli-uli kung sinasabi. Sa tuwing ako'y nagsasalita para sa Panginoon. Yun ay walang iba kundi ang 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new is come. Mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, ang tao kung nasa harapan ninyo ay hindi na po si Donette Macho na isang maparay na bakla. Ako'y walang iba kundi si kapatid Anthony Asuncion Roque. Isang tunay na anak ng Diyos at isang magiting na kawal ng Kristo. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Lahat ng papuri at salamat ay binabalik ko sa ating Panginoon Jesus. This is my first time in this church to speak and talk about the goodness of the Lord. I hope this will be the last, but I would like to take this opportunity to pray for each and every one of you here. Dahil naniniwala po ako, God will do something great in our midst tonight. Let's all bow our heads and close our eyes for this simple prayer. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ay pinagkaloob mo sa amin sa lugar na ito, O Lord. Tunay, Panginoon, na sa iyo walang imposible. So sa oras na ito, Panginoon, patuloy ko itinataas sa iyo ang kongregasyon ito. Maghari ka sa kanyang mga puso, maghari ka sa kanyang mga isipan ng Diyos, at hayaan mo, Panginoon, ang iyong pangalan ang siyang may taas sa aming kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa patuloy mong pagkilos na sa saliw ng awiting ito. Kaya ninyong maramdaman ng bawat isa ang iyong yakap sa gabi nito. At Panginoon, alam mo ang buhay ng bawat isa. Wala kami mahihingin sa iyo. Alam mo aming mga kabigat. Alam mo aming mga karaingan. Hindi sila alam mo aming mga pangangailangan ng Diyos. Panginoon, hayaan mo ang iyong presensya ang maramdaman namin sa gabi nito sa pangalan ni Jesus.